Kaya daw hindi makaigop ng tubig ang poso na to dahil wala na daw tubig sa ilalim na higupin nito. At ito ang aayusin natin ha. At ito lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag na huwag kayong maniniwala sa kung sino mga Poncio Pilatong tubero na magsasabi ng kahit anong sira kung hindi naman niya aktual na chinek up dahil masasayang lang ang inyong pera, magastusan lang po kayo ng malaki. Ang unang i-check ng magaling na tubero na gaya ng pag-check up natin ito ay i-check muna natin yung poso mismo. Baka naman sira kaya hindi man na makahigop ng tubig. O kung sira, edi ayusin muna. Kaya binubunot na po natin itong rod ng cylinder pump para i-check up natin yung sapita na. Baka naman sira na yung sapita at itong standing valve. Ayan, kaya binunot natin pati itong standing valve niya. At ito ang nakita nating sira niya, no? Itong standing valve niya, sira pala itong standing valve niya. Kaya hindi makahigop ng tubig. Nabali po yung thread niya. Ito, kita niyo? Kaya hindi niya po matapalan ng husto. Yung tubig, pabalik-balik lang kasi po hindi naman po sira itong sapita niya. Itong standing valve lang ang sira. Ito lang ang ayusin at palitan. Hindi yung walang tubig na sa ilalim. Yun, magagastusan ka kung papadrilling mo ulit o tutusukin ulit. Ay nako. Dahil itong sapita niya improvise pa, quality o chinelas, ginawang sapita. Mas maganda po yan kaysa sa sapita na laging napupunit. Ito, wala na to. Mahirap nang ayusin yan. Palitan na lang, ha? At ito po ang ipapalit natin at ganito po ang pag-set up nito, ha? Ito po ang isang napaka-importante, ha? Kinakailangan po itong valve niya, yan. Kapag hindi po ito magtapal ng husto, syempre hindi niya po matapalan yung tubig pataas, syempre pabalik-balik lang sa baba, dahil yung sapita niya, yun ang tagahigop ng tubig. Yan, paigpitan lang ng mabuti, saka natin ibalik doon sa baba. Yan, ganito po ang tamang pagbalik, mas maganda po itong diskarte kaysa naman sa ihulog. Ilagay muna natin itong paglalagyan ng sapita, pero wag muna natin ilalagay yung sapita, paigpitan lang po natin ito para hindi ito makalas kung ibabalik natin yung standing valve doon sa baba. Pwede rin po yung ilagay na natin yung sapita para sabay-sabay na kapag ibaba na natin, saka natin kalasin lang yung ilalagay natin standing valve, pero mas maganda po ito. Pwede naman yung basta na lang hikulog itong standing valve sa baba, kaya lang po kapag hindi nag-eksakto sa pwestuhan niya sa baba, ay yun po ang mahirap. Kaya mas maganda lang po itong papakita ko sa inyo lang. Yan, i-thread lang po natin ng mga 3 thread lang, basta wag lang makuhulog. Yan. Yung kumapit lang na ganito. Yan. Saka natin ibabalik doon sa baba. Ganito po ang step by step, Wala na pong linilihim dito dahil nga tutorial po ito. Nagtuturo. Aktual na po na tinuturo at kami pa pang gumagawa. Tayo pang vlogger. Ako pa ang cameraman dito. Yan, babalang na ganito, medyo huwag po nating ipo-forward para po maintindihan ninyo yung tinuturo ko at mag-gets ninyo. Babalang, bali 2 tubo lang po kasi ito na medya, itong rod niyang ito. Sagad lang po natin sa baba. Hanggang doon sa pwesto niya, doon sa silindro sa baba. Dahil cylinder pump po ito. Yan. Kapag ganitong naibaba na, kalasin lang. Pakalas, ikutin pa. Kalas. Ikutin mo na. Ikutin mo na yan. Yan, ayan. Kapag patsambang nakalas, yung binababa natin na itrinid lang dito sa taas ng konti, ayan, nahulog na siguro, patsambahan na yan. Kasi hindi naman natin nakikita wala naman tayong camera dun sa baba. Saka itaas lang natin kapag nakita nating naiwan, saka natin ilalagay yung sapita. Kung hindi na iiwan, edi balik na lang, ulitin lang natin yung ginawa natin. Ganun lang yon. Ayan na. Lapit na. Ayan na. Ayan na po. Bali, natanggal. Naibaba na po. Naiwan na po yung standing valve dun sa baba. Ayan. Medyo matrabaho nga lang ng konti. Pero mas matrabaho po kapag inihulog na lang po natin. Inihulog na lang. Direktang hinihulog natin. Kung hindi umeksakto doon sa pwesto niya, kumbaga tumabing abay. Wala. Mahihirapan po tayong bunutin ulit yon kapag tumabingi. Kakalasin lang po natin ito yung paglalagyan ng improvise na sapita na siyang maghihigop ng tubig.
itong ginawa nilang sapita na tsinelas. Ayan. Mas maganda po yung nabibiling sapita. Kaya lang nga po, marami po kasing factory defect na sapita na nabibili. Madali pong napupunit. Kaya ito po, ang sinasuggest ng mga magagaling na tubero, tsinilas na lang na dragon. Tulad nito, panahon pa po ito ni Kupong-Kupong. Nauna pang nasira yung standing valve kesa sa ginawang sapita na tsinelas. Ayan. Ito na, balik na po natin itong improvise na sapita na tsinelas. Mas maganda pong lagyan ng tiplon itong pagkakabitan ng sapita para hindi basta-basta makakalas kung kapag ibumba. Ganito po ang tamang paglagay. Ayan, importante po na ilagay po yung valve sa gitna. Kasi kapag hindi po ilinagay yon, abay talagang hindi yan makakaigo. At saka higpitan lang po itong mabuti. Kasi po marami po tayong inaayos na yung sapita ay nakukulog kasi noong ikinabit nila ay hindi maigpit. Kaya higpitan ng mabuti. Saka lang natin ibalik na. Saka testingin. Ito po yung salendro ng manual pump na tao yung taga-bomba. Kaya lang po ikinonvert po ito ng di makina. Ayan, makina po ang magbubomba dito. Ayan. Okay? At ito pong nasa taas, na rad ng salendro na magbubumba ay lagyan lang po natin ito ng takip. Dinalagyan pa po ito ng packing para po hindi po tatagas dito yung tubig, para po itutulak niya yung tubig papunta doon sa taas, doon sa tangke. Iko-connecta lang po natin dito sa clamp ng improvise na makina na magbubumba para hindi na tao yung mismong magbubumba kundi makina na. Higpitan lang mabuti para hindi mag-aberya. Yung pinaglagyan po ng salendro dito ay hindi po nakasawsaw sa tubig doon sa water level, kaya kinakailangan buhusan muna ng tubig para mabuhay. Kung ako po ang nag-install ng salendro, mas maganda pong nakasawsaw yung salendro doon sa tubig para po hindi na kinakailangan lagyan ng tubig. Bali nakikita ninyo kung paano magbumba itong kinonektang makina. Ayan, hindi na tao ang magbubumba. Kapag wala pong mahigop nito, gaya ng sabi ko, na tubig, yun, maaaring may butas na itong tubo na nakabaon. O kaya talagang wala ng tubig. Ayan, para walang lusot, medyo mabagal umigop. Lagyan pa ng tubig. Ayan. Ganun po ang tamang pag-check up. Hindi basta-basta magsasabi ng ganito yan. Naubusan na yung tubig sa ilalim. Kaya anong gagawin? Didrillingan ulit. Malaking gasto po yun. Kapag ipadrilling mo ulit o patusok mo ulit. Kesa naman dito sa ginawa nating napakasimple. Alangan na magle-labor tayo dito ng napakalaki. Napakasimple po yung ginawa natin. Ito po yung itong mga kasama kong itong gumagawa. Ito po yung mga may-ari. Tinuturuan ko na po sila. Para kung sakaling mag-aberya ulit, sila na po ang mismong gagawa. Ako po yung taga-video dito. Sila ang gumagawa. Tinuturo ko po yung kanilang ginagawa. Yan, medyo mabagal mabuhay Namatay po kasi ito, Maganda po kung mabigyan po kayo ng idea para hindi kayo makatsamba ng tuberong nananaga ng labor. Ako din po ang nag-ayos dito, pero matagal na po. Umabot na yata ng 5 taon. At ngayon ay nasira na. Siyempre, na-overuse na. Matagal-tagal na rin, Pero panahon pa ito ng kupong-kupong noong binaon itong tubo na to. Noong kinonvert po natin ito noon, ang makina na linagay natin dito ay electric motor. Kaya lang nakatsampo po sila ng nabili na electric motor na bulok. Mga 4 na taon lang na ginamit ay nasira na. Kaya ito muna ang linagay, makina. Prati dito na po na meron ng nahigop na tubig. At syempre, kinalikot po natin, nabuhay, nagising po yung mga kalawang. Hintayin lang po nating luminis. Saka natin thread itong cover niya ito para po may tulak niya itong nahigop na tubig papunta dun sa taas, sa tangke. Yan, marumi pa. Kasi nung tinaas at binaba natin yung rod, yun, nasagi yung mga kalawang sa palibot ng tubo na to na didos. Kasi nga po, selendro. Kaya kapag selendro, ang tubo po ay didos. Ayan, balian na, lumilinaw na. Ito ang ipo-forward natin para po hindi po aabutin ng 1 oras itong video natin ito. At malinaw na at pwede na nating i-thread ito. Ayan, thread muna natin ito. Ganito lang po ang simpleng pag-convert. Ganito, jack pump po ang tawag namin dito kapag ganitong convert. At ito pong
trinitread na nilalagyan ng packing, itong pinupukpok ng may-ari na to, ay na-lost thread na po. Kaya ang gagawin natin, tamad silang magpaturno sa machine shop, remedyohan muna natin ng pinagbabawal na teknik. Talihan lang ng goma para hindi magtatagas dito yung tubig. Kaya nga nang sabihan ng mga matatanda, pansamantagal. Ayon, hindi pansamantala, kundi pansamantagal. Ha? At bali yan, na automatic na po yung pinagbabawal na teknik na pansamantagal. Saka natin testingin na. Bali ganito ang postura. Ayan. Anda rin na po itong makina. Aba, napakalaki pa itong makina. Ha? Nilalagyan lang ko ng langis kung mayari. Para naman merong padulas. Para hindi nasagbal niya kunada, nasakit nyo ka. Yan. Saka mo ibaba lang yan para mapaikot niya. Ayan, ayan na. O, bali, ganun lang po ang tamang pag-check up sa puso. Kaya nang sabi ko, ulitin ko, huwag kayong maniniwala sa nagmamagaling na kung sino mang tubero na ganito ang sira, hindi naman aktual na chemical. Bali may kunting tagas na makikita. Yan po ang palatandaan na nakakaigop ng tubig, pumupunta na po yung tubig doon sa tangke. Bale, itong faucet niya ito na nasa baba ay galing po doon sa tangke at testingin natin kung meron ng tubig. Ayan, meron na po. Bale, yun lamang po. Maraming salamat at kung meron man kayong mga katanungan, comment nyo lang dyan sa baba. At babasahin po natin lahat yan. At kung hindi ko pa nagawan ng video, ay gagawan po natin ng video para po may pakita sa inyo at maintindihan ninyo. At marami pa po tayong gagawing mga tutorial na videos na gaya nito dahil ito po ang isang trabaho natin.